Direkta kitang tatanungin, sino sa palagay mo ang pwedeng kumatok sa pintuan mo sa hating gabi? Na-activate ang security camera ng babae dahil sa galaw sa 10 oras ng gabi. Nang tingnan niya ang telepono, kinilabutan siya. Sa kanan ng porch niya, may matangkad na figurang mukhang multo, walang muka. Tahimik lang na umiindayog pabalik-balik na parang pendulum na nagbabadya ng masama. Hindi ito umalis sa pwesto niya. Paglabas ng araw, naglaho ito. Refleksyon lang ba o bisita mula sa ibang dimensyon? Ikaw ang humusga. May mga lihim ang antigong bagay, pero kung hugis tao ito, minsan higit pa sa alaala ang kanilang itinatago. Si Molly ay sikat na kolektor sa Amerika sa TikTok. Pinapadalan siya ng mga sinasabing isinumpang manika mula sa iba't ibang panig ng mundo, kalakip ang madidilim na kwento at kamalasan. Madali lang niyang tinatago at dinodokumento ang lahat ng kilos nila. Pero may isang trio ng manikang sanggol sa koleksyon niya na namumukod tangi. Usap-usapan na tuwing gabi, bahagyang nagbabago ng posisyon ang tatlong manikang ito. Bilang kolektor ng mga manikang may sumpa, madalas akong tanungin paano maglagay ng espiritu. Tingnan mo, kakagalaw lang si Maribel. Siya yung nakasuot ng berdeng damit. Tingnan ninyo. Kumusta, Maribel? Hehe, kumusta? Salamat. Kumusta? Ay! Sa unang clip, kalmado si Molly habang kinakausap sila. Tatlong manika ang walang ekspresyong nakatingin sa kanya, pero napansin niya ang manikang nakaberde. Maribel, ang ulo niya ay bahagyang gumalaw. Isang galaw na pakabanayad at natural na parang isang buhay na nilalang na inaayos ang sarili. Pinakamasama, ilang araw matapos ay nag-maintenance si Molly at pansamantalang tinanggal ang ulo ng dalawang manika para silipin ang loob na naidokumento pa niya sa video. Kakasilip ko lang sa mga sinasabing inaalihang manika ko at napansin ko na tinanggalan sila ng dalawang ulo. Talagang hindi ko maintindihan. Whoa, Diyos ko, tingnan mo si Bonnie, ang tuwid ng paglapag niya. Ang weird naman nun. May ilan din dito na natumba. Tingnan mo ang mesa, may dalawang katawan na kitang mekanismo. Iniunat ni Molly ang kamay niya papunta sa isa pang manika. Biglang gumalaw mag-isa ang walang buhay at walang ulong katawan sa kaliwa. Dahan-dahan itong umiikot na tila buhay. Ilang segundo lang, biglang gumagsak sa sahig ang pangatlong manika na may ulo pa kahit walang humawak. Si Molly ay hindi makapagsalita, hingal na hingal sa likod ng kamera. Isang sabayang galaw na parang tumutugon sa kanyang presensya at sa katotohanan sila ay pinaghiwa-hiwalay. Noong unang panahon, pinaniniwalang ang mga manika na ginagaya ang tao ay perpektong sisidlan ng emosyon, alaala at kaluluwa. Sumpa, kalungkutan, pag-abandona, marahil ang madilim na naninirahan sa plastik na manika ay sigaw ng taong ayaw makalimutan. Misteryo ang pinagmula ng nilalang ngayon at walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos sa koleksyong yon. Tingnan natin ang isang kaso na magpapaisip sa iyo ng 2 beses bago mo patayin ang ilaw ngayong gabi. Ang material na ito ay naitala noong Nobyembre ng 2025 ng isang lalaking nagngangalang Ben. Ilang araw nang nakakarinig si Ben ng nakakatakot na ingay mula sa ibaba ng bahay niya. Una, akala niya ay magnanakaw ito. Pagbaba niya, walang tao sa bahay. Desperado, nagwisik siya ng banal na tubig sa mga kwarto. Umepekto ito ilang gabi, pero bumalik din ang takot. Sa pagkakataong ito, mas matindi at walang awa ang nangyari. Kinabahan si Ben, kinuha ang telepono at nagsimulang mag-record. Alam niyang nag-iisa siya, pero may ibang plano ang bahay. Panurin mong mabuti.
Hello? I did not leave the light on. Shit. Stuff on the floor. Maraming kabinet ang todo bukas at mga gamit na nagkalat sa sahig. Parang may nagwala ron. Sinuri niya ang lugar at nang akala niyang wala namang anuman, biglang may tumilapon na kutsilyo mula sa drawer. Mabilis at mararahas na yabag iyon. May humahabol sa kanya. Natatakot, nagkulong si Ben at nagpalipas ng gabi na hindi natutulog, takot sa nag-aabang sa labas ng pinto. Ayon sa marami, ito ay poltergeist sa pinaka-agresibong anyo. Pagsikat ng araw, tumakas si Ben na suot lang ang kanyang damit. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung nabawi niya ang bahay o nananatili pa rin doon ang madilim na nilalang. Sa panahon na yon, halos 40% ng mga tahanan ay may mga kamera sa kanilang mga pintuan at nakakakuha sila ng mga bagay na hindi dapat umiiral. Sa gitna ng gabi, isang maputlang bulto na parang estatwa ang lumitaw sa harap ng bahay. Huwag kang gagalaw, kahit kaunti. Parang pinag-aaralan niya ang paligid pero sa mismong sandali na sinabi ng makina na nagre-record na, bigla na lang siyang naglaw sa hangin na para bang alam niya na siya ay pinagmamasdan. Ang karagatan ay malawak at nakakatakot. Sinasaklaw ang mas malaking bahagi ng ating mundo. Mas konti pa ang alam natin rito kaysa sa kalawakan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ano ang nasa madidilim na kailaliman ng dagat. Si Billy Day ay Amerikanong maninisid na nagpo-post ng magaganda at mapayapang diving video sa TikTok. Gayunpaman, sa isa sa mga nakaka-relax na paglalakbay niya sa ilalim ng dagat, may nakuhanan ang kanyang kamera na wala pang paliwanag. Maayos at kalmado ang video, kitang-kitang mga bato at malinaw na tubig. Walang ibang tao sa paligid. Ritmiko at kalmadong tunog ng tubig at bulalang ang maririnig, pero mag-ingat at pakinggan mong mabuti. Biglang may nakakakilabot na tunog na bumasag sa katahimikan. Hindi bula o agos ng tubig, kundi malayong alingaw-ngaw na parang boses ng tao. Isang malakas at nakakakilabot na sigaw, tila may nalulunod at humihingi ng tulong mula sa malayo. Marami na ring nagtangkang unawain ito. Ingay ng mga hayop sa dagat, static ng kagamitan, at pagkiskis ng bato, pero karamihan nagkakasundo sa isang nakakabahalang bagay. Tunog talaga yon na parang may nalulunod. Nakakatimdig balahibo dahil hindi ito napansin ni Billy habang nag-e-edit, kundi narinig niya ng live. Sa ilalim ng tubig, gamit ang sariling pandinig, naintriga at natakot siya. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa mismong lugar ding yon kasama na ang ina para magsasat. Sa kasamaang palad, hindi na muling narinig ang umol, basta na lang itong nawala.
Mariing itinanggi ni Billy ang pagmamanipula ng video. Ang dagat ang pinakamalaking libingan sa mundo. May mga barkong lumubog, nawala, mga aksidenteng hindi man lang naitala. Kaya milyon-milyong kaluluwa ang namamahinga sa ilalim. Kung ang sigaw na iyon ay hindi likas, marahil yon ay alingaw-ngaw na naipit sa panahon ng isang taong nagmamakaawa ng tulong na hindi kailanman dumating. Ang misteryo ay nanatiling nakatago sa ilalim ng tubig at walang nakakaalam sa sumunod. Sagutin mo, sa tingin mo ba, ligtas ka sa paranormal kapag napapaligiran ka ng mga kaibigan mo? Ang kasong ito mula kay Emmanuel Fenenol ay nagpapakita na kahit saan pwedeng lumitaw ang kasamaan. Ngayon, pupunta tayo sa Visosa, Ceará. Isang grupo ng magkaibigan ang nag-record ng inosenteng mensahe sa WhatsApp para kay Milena sa Iglesia del Cielo. Ang makapal na hamog sa gabi ay bumuo ng nakakakilabot na atmosfera, pero ang nakuhanan nila sa likod ay mas nakakatakot. Panoorin mo. Tá, que a gente tá aqui na Igreja do Céu. Só a neblina Tá muito lindo. Aqui. Porra, foi Não, mano, sério. Vocês viram isso? Mano. Panurin natin ulit, frame by frame. Isang itim, matangkad at kakaibang anyo ang mabilis na dumaan sa gitna ng hamog. Sa pagsusuri, tila may mga biyas itong kahawig ng tao at may nagsasabing nakita nila ang kumikislap na mga mata sa gitna ng dilim. Totoong-totoo ang takot ng mga kabataan at agad nilang itinigil ang pagre-record. Nakumpirma kung totoo ang lugar, ngunit nananatili ang misteryo. Walang nakakaalam sa baryo kung anong nilalang yon o kung anong nangyari sa kanila matapos patayin ang kamera. Minsan iniisip natin na ang mga multo ay naninirahan lang sa mga lumang bahay o sementeryo. Pero sa susunod na mag-isa ka sa iyong pinagtatrabahuhan, baka maalala mo ang bidyong ito. Taong 2018, Peru. Nag-uusap sina Diana at mga katrabaho matapos magsara ang bangko. Dapat mahigpit na sarado ang gusali. Wala na makakapasok pero sa gitna ng tawanan, may kung anong tumawid sa silid. El fondo. Es por donde hubo el incendio, ¿no? Oye, en la cámara, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo, una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ahorita mira, te voy a hacer el video. May maliit na anino na kasinlaki ng bata na mabilis tumawid sa likuran. Napansin ito ng kasamang nagre-record at natigilan siya. Pagkatapos, hinanap nila ang sinasabing bata, pero ang mga pasilyo ay ganap na walang laman at walang bukas na labasan, kaya wala talagang lohikal na paliwanag. Ang batang nilalang na iyon ay nananatiling nakakulong sa pagitan ng mga padel na salamin na ito at hanggang ngayon, wala pang nakakapagpaliwanag kung saan ito nagmula. Oye, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo, una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ahorita mira, te voy a hacer el video. Kung sobra pa rin pagkatapos makita ito, susubukin ng susunod na video ang iyong pagdududa. Kilalanin si Alex. Naging night guard siya sa makasaysayang Alcenar de San Francisco, isang lugar na tinatakan ng trahedya ng Quinta Sangrienta, isang welga na nag-iwan ng 3 patay at maraming sugatan. Ang paglalakat ni Alex sa bakantang pasilyo tuwing madaling araw ay pahirap sa isipan. Para patunayan ito sa asawa, kinunan niya ng video gamit ang cellphone at ang nakuha niya ay walang duda na hindi mula sa mundong ito. Ay grabe, hindi. Ito ang sinasabi ko, pare. Ito talaga ang sinasabi ko. Ito ang sinasabi ko, mag-isa ako dito sa gusali, tol. Ako lang, mag-isa.
Nakakakilabot na detalye. Sa saradong pasilyo, walang hangin at walang elektronikong mekanismo ang mabibigat na dobleng pinto. Kaya may sadyang nagbukas ng mga iyon para anyayahan siyang pumasok sa dilim. Ramdam ang takot sa boses ni Alex at nawala ang bakas niya matapos ang bidyong ito. Hindi alam kung nagbitiw siya sa kanyang trabaho o kung may kung anong bagay sa lugar na yon ang pumilit sa kanya na hindi na bumalik kailanman. Noong una, ingay lang ang maririnig, pero kalaunan may sumagot. Naghahanda sina Meg at Amanda para pumasok sa isa sa mga pinaka-pinagbumultuhang bahay sa Orange County. Sa simula pa lang, ramdam na ang bigat ng atmosfera. Parang may itinatatagong matagal na lihim ang bahay na ayaw gambalain. Sinasabi ko, lalaki. Ito na ang pinakamahaba at pinakauna kong narinig. Habang naglalakad sila sa mga kwarto, naririnig nila ang mga kakaibang tunog, kalabog, langit-ningit at ingay mula sa malayo. Kaya ako may matamaan man. Walang konkretong ebidensya sa umpisa, pero sapat na ito para malaman ng dalawa na hindi sila nag-iisa. May gumawa ba ng ingay dito? Ano yon? Ngayon, naririnig ko na ito sa likod ko. Parang tunog nung... Isa sa mga paranormal na aparato ay gumana at may narinig na tunog mula sa malayo. Sasabihin ko sana kung may espiritu dito sa taas kasama si... What's that man? Whisper, right? Parang may tunog na... At pagkatapos ay mga yabag. Ang ingay at daming nangyayari. Kakarating lang namin. May biglang humipo sa likod ko. Ano yun? Si Amanda ay nag-react. Gumagalaw ang kamera sa loob ng bahay at patuloy na naghahanap ng sagot ang mga investigador. Pumasok sila sa banyo at may nangyaring kakaiba. May narinig silang kakaibang tunog sa malapit na hindi malinaw at hindi tiyak ang pinagmulan, pero pareho nila itong narinig. Sinabi ni Amanda na sinusubukan niyang ilarawan ito, ngunit hindi niya alam kung ano yon at nakarinig siya ng parang bulong. Oh, siguro ilapit natin ng music box sa kwarto niya para marinig niya. Nakuha na niya. Huminto siya dahil biglang may narinig ulit siyang parang mahina na boses, parang bulong na parang may sumasagot sa kanya. Pagkatapos, may mga yabag, mas maraming ingay, mas maraming senyales. At tumataas ang tensyon dahil hindi lang isang bagay ang nangyayari. Lahat ay nangyayari ng sabay-sabay. May parang ambulansya. Parang tunog ng ambulansya. Parang doktor? Nakakabahala ang kasong ito dahil hindi lang ito nakasalalay sa isang ebidensya. Hindi lang ito isang katok, hindi lang ito isang boses, hindi lang ito isang aparatong bumubukas. Isa itong kombinasyon ng lahat. Lumilitaw ang mga ingay sa tiyak ng mga sandali, tumutugon ang mga aparato, at ang mga sagot ay tila tumutukoy sa isang kwentong puno ng trahedya. Nakikipag-usap ba sila sa isang espiritu o sa isang bagay na nagpapanggap lang na espiritu? Salamat sa panonood hanggang dulo. Matatapang lang ang umaabot dito. Like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.